How do you feel about Sagutin ka na. How do you feel about it yung dating pahayag ni Vice President Sara Duterte about the duration of the municipal power what she intended to do that at that time nung nasa ito? Balita pa ba yan? Palis na yan. Wala na akong may dadagdag. Saka may dun sa third impeachment complaint against Vicky Sara na na-file today. Meron nga eh, di ba? Sakto-sakto. Oo. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw itong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Eh bigla akong kinabahan. So, Ano yung sabihin mo? Ha? itong budget gagamitin for the impeachment? Eh 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin. Para Oo. Alam mo, daming marites, hindi ko alam. Totally without basis but it's been marites. So, ma'am, personally, sakali umakyat dito sa Senate. Wala. Wala akong preparation kasi alam ko kung ano yung gagawin ko. Pero nakausap na kayo ni Vice President Sara Oo naman. Pero hindi ako oo naman. Pero hindi pa kami nagkikita eh. Kasi, telepono lang kayo nag-usap ba? Yung since yung maalala, nung nakita ko siya. pero ma'am, since ng outburst Kasi panay punta niya sa Davao. At ako naman, wala nang ginawa kundi lumipad sa kasulog-sulutan na ibig. Pero parang tigil naman ngayon, ano yun ma'am, may na-work out kayo since parang tigil naman yung sagutan ngayon na presidente at Dubai. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang silang lahat. Pero ma'am, makikita mong senaryo na aakyat kaya sa Senate ng impeachment complaint? Maraming nagpumiglas, hindi ba? Pero para sa akin, napakalungkot, napakasama para sa ating bansa, kadami-dami na nating problema. Hindi ba dapat tutukan na lamang yung bigas, yung mga issue ng kuryenteng sintu-sintu at napakamahal? Hindi ba dapat tutukan na lang natin ang ating mga pobre mga sundalong hindi bibigyan ng kung anong kailangan nila sa West Philippine Sea? Ang daming problema, hindi ba dapat tutukan na lang yung pagdadagdagan pa natin? Kung ito nga yung Fitch rating, ang sabi nila, a prolonged and fierce Marcos Duterte feud could cause fiscal and economic risks. Tama, nabasa For the ko rin yan Philippines. na talagang hindi siya maganda sa ekonomiya. Siyempre, iiwas at iiwas yung mga nag-i-invest, lokal man o galingan, dahil walang kasiguraduhan eh. Di siyempre, kinakabahan sila mag-expand, kinakabahan sila mag-invest. Sayang eh, parang inggit na inggit ako sa Malaysia. Bilyon-bilyon na ang linagay ng Google, ng Intel, ganun din yung Thailand, tayo nahuhuli, Vietnam, parang laki na ng foreign investment nila. Although sinasabi may pumapasok rin dito, pero yun nga, napakalalaki ng mga IT investment sa kanila, ang ganda eh. Pero ma'am, before may Ann, marami nagsasabi na pwedeng may mahalagang role kang gampanan dahil close ka kay BP Sara and then kapatid ka ng Pangulo. Yung mga appeal na mag-intervene ka para ma-address yung, at ma-prevent yung matagal at matinding pangayan ng legislative highest leaders. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na rin sila kasi marami yakang nang bubili. So maganda sana lang ang gagawin na. May himala. Okay na yan. Ma'am, sorry, last on my part, babalik ako isa lang sa budget. Sir, ma'am, how can you be sure na pag binalik kunwari sa BICAM ay maaayos? Eh, same members lang naman yung BICAM. So yung nagtutulak ng AKAP, nandun din sila. Hindi naman sila papayag na mawala yun. I think for that reason, nabanggit na nga ni Pangulo na magla-line item dito siya kung ano man ang mangyari. Kaya parang dapat matauhan na yung mga nagtutulak ng AKAP. Sinabi na ng ating Pangulo eh, wala yan sa NEP, wala yan sa dating budget. Bakit biglang sumulpot yan? From GMA 7. Yes po, Darlene po. Darlene. First time ko kasi narinig yung sa 1 trillion na mga narinig nyo lang po. Follow up ko lang kung yung sinasabi Dapat ninyo chismisan lang yun, na mga narinig ninyo tungkol doon sa allegedly Hindi ko nililis nga alam na 1 kung ano yung trillion trillion, budget. ilang bang Nakapasok zero? yun sa budget? Sinasabi nila? Hindi naman yun. Napaka-literal naman yun. So, clarify lang po, ano po ba yung mga
Hindi, biro lang yun. Chismis lang yun. Sige, Marites na. Marites lang. From, Abangan ang susunod na kabanata. from UNTV. Ma'am, hapon po. Reaction lang po. Isa sa nag-express po ng apprehension si former Secretary Roque, Harry Roque, na ito daw pong AKAP, another form of social services, would be used for the sake of political agenda. Kasi nga, gaya na nabanggit ninyo, malapit na po ang eleksyon through vote buying daw po. Parang yun yung Ano mo, sa lahat ng may gusto sana nitong mga dole-outs, ng mga pagbibigay ng cash, itong mga alleged social protection, sa lahat ng may gusto niyan, ako eh. Unang-una, re-electionist ako, di bongga sana. Ikalawa, nung umpisa niyan, pinaglaban ko yan eh. Nung umpisa, nung pinagdidiskusyonan yung Bayanihan 1 and 2, nung nagkaroon tayo ng COVID pandemic, ayaw na ayaw ng ating mga finance managers nung panahon ngayon na magbibigay tayo ng cash. Alam na alangan sila sa cash eh. Pero sa akin, nung panahon na yon, damandam ako, talagang hirap na hirap ang tao, walang hanap buhay, walang pagkain, talagang walang trabaho. Sabi ko, pwede ba magbigay na lang ng cash? At talagang tinutulak ko siya. Kaya lang, at kasabay nun, tinulak ko rin yung sa land reform, dun sa Bayanihan 2. Kaya, ako nga yung mga promotor ng ganyan eh. Kaya gusto ko na may ayuda. Nagulat lang ako na nagkaganito. At yun nga, nagkakaroon sa laki ng halaga at sa kalabuan ng alituntunin, talagang hindi mo masisisi na nagkakaduda na pampolitika. Lalo't naririnig mo yung daing na napakarami na hindi ako nakatanggap, hindi ako malakas kay mayor, kay congressman, kay kapitan, kung sino. Ayun, mas lalo ka talaga magdududa. Okay, Ma'am, tama po ba? Past kagabi, sa second reading yung babaguhin yung term ng mga barangay SK officials? 4 years na lang instead of 6 years pa. Yes, ang pinag-usapan, ako, yung binabatbat ko yung 6 years, pero may ilang senador na umaalma na napakahaba raw at gawin na lamang 4 years. Sabi ko naman, hindi ba dapat 5 years man lang pagkat yung actual average number of years served since 1982 is 5 years. Nag-umpisa kasi yan 6 years talaga. Tapos naging 5. Anyway, ayaw pumayag ng iba, sabi ko sige na lang, para lang panatag ang kalooban ng lahat, including COMELEC, na ipapaubaya muna yung eleksyon at gagawin 2027, first Monday ng October. So, 3-4 year terms ang pinag-usapan. Pero hindi ko alam kasi alam ko sa Kongreso talagang nananatili pa rin sila sa 6 na taon. And then, pass na sa second reading, ma'am? Yes, I think so. So, kung 4 years and then ilang beses ka rin mag-elect? 3 3 terms, so balik 12. Anyway, Ma'am Pablo, At yun nga, at pinagdiskusyonan din namin yung sa SK. Kasi yung sa SK naman, controlled by their age, di ba? May limitasyon sila na sa 30. Oo. Ma'am, doon ka pa nananawagan na sa dahil nila sa korte yung mga issues against former President Duterte kaugnay ng war on drugs. Finally, may committee report na yung Quadcom Committee. Kaya lang, ang kanila recommendation, mag-file ng kaso against former President Duterte, Senator De La Rosa, Bongo, paglabag daw sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Genocide and Other Crime Against Life. I think karapatan ng mga committee sa Congress maglabas ng anumang committee report at mag-recommend ng pagpatay ng kaso. Ako, noong pa, sinasabi ko na talaga, dali na sa korte, sapat na yung ebidensya. Kung tingin ninyo, yung katibayan na sapat, dali na sa korte yan, sa lalong madaling panahon, pagkat hindi naman nakakapag-convict, parusa, sentensya ang ating mga mambabatas. Dilen na natin. Dapat kung may dapat managot, pasagutin na kaagad. Bakit papatatagalin? Alam naman ninyo, tamad ako pumunta sa investigasyon, di ako napunta eh.
kung ibang mga hearing, matyaga ako dyan, kahit magdamagan tayo dyan. Pero yung investigasyon, kapag hindi klaro sa akin kung ano yung in aid of legislation, kung talagang papaltan ba nila yung, ano ba, yung sa police, yung sa PNP modernization, isasama ba yung IFA, yung mga yon, papaltan ba yon? O papaltan ba yung pagsusuri at yung audit doon sa confidential fund, sa contingency, calamity fund? Yung ba ang pakay? Kung hindi maliwanag sa akin, hindi ako mapunta eh. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko doon. Okay, last two questions from JB ng IBC 30. Sa Kamara po kasi lusot na yung pag-postpone sa farm elections. Any action? Hindi ko alam. Oo, nabalitaan ko nga, pero pinila nga rito ng ating Senate President. Maraming nag-o-object, pero marami namang suportado. Maski yung mga grupo na dati-dati ay tinututulan yung farm election. Naalala ko nung 18th Congress, sila yung galing na galit dyan. Pero ngayon, andyan na yung BTC, yung MI, MILF, lahat sila gustong-gusto na magkaroon ng election. Madalas ako sa Mindanao, sa totoo lang, at ang pakiramdam ko, gustong-gusto na ng ating mga kapatid na Muslim magkaroon ng karapatan bumoto at pumili ng kanilang sariling mga leader. Overdue na eh. Kasi kumbaga, ikatlong postponement na to eh. Hindi na tama. Parang matagal ng patagal eh. Ba't naman natin pinag-iintay? So yung RAA after ng ratification ng Senate, ano ba? Transmitted, ano sa Malacanang? Yes, pirmahan na. Ang problema, katulad nung sa Korean, hindi pa pala pasado sa Japan. Kasi ang gulo nila eh, di ba nagkakaroon sila ng pagbabago ng Prime Minister and so on. So, tayo, tatapusin na natin kaagad-agad, wala nang makikip. Ang susunod, kailangan na sa Japan naman i-ratify rin para maging effective. So technically, wala pang benefits na may dudulot yung ratification? Actually, even without the RAA, may benepisyo na tayo eh. Kasi nagkaroon na ng donasyon sa Official Security Assistance, yung bago nilang financial service, na nagbigay na sila ng mga radar at saka mga air surveillance equipment sa ating Air Force at tutulong rin sa Coast Guard. Yung iba binili natin, at bumili rin tayo ng mga barko sa kanila. So, we ordered another 12 boats, so I believe that all this maritime and air domain awareness will be very helpful to us. And the Japanese have a lot of technology to share, a lot of equipment that will be helpful given our state of affairs. Nalungkot nga ako, 15 billion. Ito naman, nauwi sa budget, 15 billion, kinautas sa Armed Forces Modernization. Tapang-tapangan, naangas natin magsalita, wala palang pambili ng baril. Ano ba naman yun? Ang klase yan. Tapos, hindi ba naman malolokoral, tinanggal pa yung mga pensyon ng ating matatandang sundalo. Hindi mo yata tama yun. Paano pa naman lulusog dyan sa West Philippine Sea na walang dala kundi yung tapang mo?